Ang palagi nating iniisip, siya ang ating kasalukuyan at kinabukasan. Anuman ang ating iniisip, iyon ang nagiging anyo ng ating buhay. Bago pa man makita ang pagbabago sa panlabas, ito ay nangyayari muna sa ating isipan. Ang buhay at kalagayang kinalalagyan natin ngayon, ay bunga ng mga iniisip natin noon. Ang iniisip mo, siya ang iyong realidad. Kadalasan, hindi ang mga pangyayari sa labas ng ating buhay ang direktang dahilan ng ating kaligayahan o sakit na naramdaman, kundi ang paraan ng ating pag-iisip at pagtugon sa mga ito. Ang buhay ay puno ng mga bagay na hindi natin pinili o kontrolado, biglaang problema, kabiguan, sakit, o hindi patas na sitwasyon. Ang mga ito ay likas na nangyayari, ngunit ang tunay na kapangyarihan ng mga pangyayaring ito ay nagsisimula sa kahulugang ibinibigay natin sa pamamagitan ng ating isipan. Marami tayong maririnig na opinyon at payo mula sa iba't ibang tao. Ang ilan ay susubok sa ating tibay, ng panlalait, pagdududa, at negatibong impluensya. Ngunit mayroon din namang nagdadala ng aral, liwanag, at karunungan na makatutulong sa ating paglago at sa pagiging mas mabuting tao. Kaya napakahalaga na matuto tayong pumili. Hindi lahat ng ating naririnig ay dapat nating tanggapin. Kailangang gamitin natin ang ating isip at puso upang matukoy kung alin ang nagpapahina at alin ang nagpapalakas. Piliin ang mga bagay na nagbibigay lakas ng loob, nagpapagaling, at nagtuturo sa atin kung paano umunlad araw-araw. Lahat ng ito ay nagsisimula sa kanilang isipan bago pa man natin marinig o makita sa mga taong ating nakakasalamuha. Kapag marunong kang pumili ng tama, ang mga pagsubok ay maaari mong gawing lakas, at ang mga aral ay magiging hagdan patungo sa karunungan. Ang tamang pag-iisip ay hindi lamang tumutulong sa atin ngayon, kundi gumagabay din sa hinaharap. Sapagkat sa huli, ang iyong kinabukasan ay binubuo at nagsisimula sa isipang pinili mo. Ang pagpili ng tama at wastong pag-iisip ay hindi madali. Sa simula, makakaramdam ka ng kaguluhan at sakit sa loob, dahil pinipilit mong iwan ang nakasanayan at yakapin ang bagong paraan ng pagtingin sa buhay. Ang hindi pagiging komportable ay hindi nangangahulugang mali ka, ito ay palatandaan na ikaw ay unti-unting lumalago. Kapag pinili mo ang tamang pag-iisip, binabasag mo ang mga lumang gawi, iniiwan ang mga limitasyong matagal mo nang pinaniwalaan, at pinapalaya ang sarili mula sa mga dahilan na humadlang sa iyong pagbabago. Hindi ito madali, dahil ang isip ay likas na naghahanap ng komportableng kalagayan, kahit pa ito ay hindi na nakabubuti at patuloy kang inilalagay sa isang sitwasyong hindi nagbabago. Pag-isipan mong mabuti ang iyong iniisip, sapagkat hindi lahat ng source yung pumapasok sa isipan ay tunay na nakapagbabago ng iyong kalagayan. Ang ilan ay pansamantala lamang, nagbibigay lang ng panandaliang ginhawa. Ang isip ay hindi nakikipagtalo. Ito ay sumusunod lamang sa direksyong ibinibigay mo. Sapagkat ang isip ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang taglay mo. Ang isipan ang nagbabago sa daloy ng buhay. Sa huli, huminto ka sandali at maging kalmado. Pag-isipan mong mabuti ang sarili mong pag-iisip. Piliin ang tamang paraan ng pag-iisip, at simulan natin ang pagbabago ng ating buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share, upang makapagbigay inspirasyon at makatulong sa mas marami pang tao, at upang magpatuloy tayong matuto at umunlad. Maraming salamat.